Ay mga karandom, ako po si Echo and for today's vlog, medyo kakaiba ang gagawin natin ngayon dahil magagala tayo. Magkwentuhan tayo habang nagagala. Kung interesado ka sa topic natin today na hindi ko pa sinasabi. Kasi ang topic natin today is all about paglipat, pag-transfer ng trabaho. So kung interesado ka, ito ka lang. So ito yung view ko guys. So this time, naglalakad tayo pa uwi na. Actually, gumawa na lang ako ng walking vlog, walking video a while ago. Galing tayo ng Stuttgart papunta dito sa Ulm. Part din pa rin siya ng region kung saan nakagaling. Sa Württemberg, Baden-Württemberg, something like that. Yun. Ito yun. Kakaiba lang dito kasi doon sa pinanggalingan ko walang mga body of waters katulad yan. Is for city. Sa amin puro kapatagan, puro field ang nandoon and mga buildings. Pero dito kakaiba kasi may lake nga ba to or river. By the time I'm recording this vlog, nag-iisip na ako or actually on process na yung paglipat ko ulit ng trabaho sa ibang city. Actually hindi ko alam kung dapat kang sabihin. Actually sa Berlin, yun na sabi ko na. Berlin actually, bago ako lumipat dito sa Stuttgart, I was asked by my friend si Valerie kung tatandaan niyo si Val. Siya yung kaibigan ko na lagi kong kasama sa mga vlog ko pag nasa Berlin ako. Siya yung nandun siya. Before ako lumipat sa Stuttgart, she asked me to kung bakit hindi na lang sa Berlin ako pumunta or magtrabaho. Hindi ako pumaya. Naisip ko din yun, pero mas naisip ko na mas gusto ko mas malayo for the reason lang na gusto ko ng panibagong experiences, culture, paligid, ganun. Not against din naman na hindi naman sa ayaw ko din talaga sa Berlin. Gusto ko nga kasi doon din siya. Doon yung kaibigan ko. Pero mas gusto ko din na mas malayo. Ganun talaga, 'di ba? Ang ibig ko lang sabihin, kaya ko naisip noon na hindi i-push yung Berlin kasi parang wala pa ako naisip na magandang opisina na pwedeng applyan doon na parang suit doon sa kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko o sa career ko. Since ngayon na meron akong idea na gusto ko pa rin ng Einstein or private nursing, humanap kami ng office na ganun pa din, private nursing, 12 hours duty pa din, madaming off, tapos meron din siyang sideline. So yun yung hinahanap ko. Bakit nga ba ako lumipat? Pag-usapan natin yan mamaya. Papasyal ko muna kayo ha. Habang namamasyal tayo, magchichikahan tayo. Bakit nga ba ako lilipat? Ayoko magsalita against sa office namin na pinanggalingan ko. Yung mga tao din naman doon, kami naging kasama ko, they've been friends naman din. Friends ko talaga. Yung mga nag-aya sa akin at yung mga nakasama ko, yung mga Bisaya friends ko. Super dami ko ding naging natutunan, naranasan with them. Masaya, of course.
And then sila din yung naging companion ko dito. Kasi kung wala sila, sa sobrang layo yung pinagtatrabahuhan ko sa city, malamang wala akong social life kahit papaano. Kasi sila lang naman talaga yung nakakasama ko. But of course, may mga times na naiisip ko kasi na pinakadahilan talaga kung bakit ko naisip na lumipat ay career, financial actually. Doon sa lilipatan ko kasi, bukod sa sahod mo, meron ka bang live-in job or meron kang sideline na pwedeng gawin, pwedeng pasukan. So since nga na 12 hours yung duty namin, parang 14-15 days yung pasok mo. And then since pwede kang, yung opisina namin, magiging opisina ko or namin ay meron din silang affiliated na parang VEGE or parang ICU setup kung sa atin, ICU setup ng mga pasyente. Meron din silang ganun. So kapag ka off mo, pwede kang magtrabaho as sideline doon sa ICU na yon. So ulitin natin, 2 araw, pwede ka magtrabaho sa kanila. Akala ko kasi ganun din may ganun din dito. Although may ganun din dito, kaso sa sobrang layo yung pinatrabahohan ko at saka yung pinitiran ko, walang chance. So yun, actually nag-apply din ako ng sideline dito malapit sa amin. Kaso hindi na umaabot kasi para kung i-grab ko siya, mangyayari is magtatrabaho lang ako ng 2 months sa kanila tapos alis na rin ako. So parang hindi ko na siya pinush. Yun, sayang. Pero ganoon talaga eh. Yung mga nalalabing araw ko na lang dito sa Stuttgart, ginawa ko na lang is nag-content dito sa paligid, sa buong paligid buong region namin. So yun, tulad yan, nandito ako ngayon sa sa city na parang 2 hours mula sa amin. And then, yun, sinusulit ko yung bawat lugar na pwede kong puntahan kasi super layo nito sa Berlin. Na tipong kapag ka nag-fast train ka is almost 8 to 9 hours din. At kapag ka nag-regular train ka, 58 euros ticket, Deutsche ticket. 16 to 18 hours, o diba? Naranasan ko yun one time. Pupunta ako dito sa Stuttgart galing dun sa Schwerin. So saan ako galing? Nagtrabaho noon. Grabe yun. 16 hours ako nagbiyahe. So yun. Katulad ng mga sinasabi ko lagi, pag magpaplano talaga kayo ng holidays nyo, ng paggagala, kailangan 1 month, 2 months before, maplano nyo na, pili na kayo ng ticket ng fast train. Kasi kung regular train, wala talaga maubos yung time nyo, araw ninyo sa daan. Naging travel vlog na tayo. Bukod kasi sa lilipat na din talaga ako any moment while shooting this vlog. May nagtanong din sa akin sa comment section kung ano nga ba yung mga proseso ng paglipat and all. Ma-advise ko, parang ilista nyo din talaga yung mga kakailanganin ninyo para sa paglilipat. Una-una, hindi naman din sa obligado na dapat maka 2 years ka sa trabaho mo. Although mas maganda din talaga na dapat naka 2 years tayo sa trabaho para at least walang masabi yung employer natin, yung kumuha sa atin sa Pilipinas. Parang walang utang na loob, parang ganun. Pero nasa sayo din naman yung kung talagang hindi ka na masaya, di ba? Hindi ka na masaya at tingin mo may better opportunity na sa lilipatan mo kahit hindi ka pa 2 years, pagdesisyonan mo siya. Yung sa sinasabi natin na yung mga dapat tandaan sa paglipat. Una-una yung visa, syempre. Kasi tignan mo muna kung okay lang ba na lumipat ka kaagad before 2 years or yung talagang meron ka ng visa na meron kasi dito yung parang unlimited. Parang doon sa sa Saudi, kapag yung fair trade mo or yung ang tawag doon, contract mo is unlimited. Okay yun. Kahit pa paano. Hindi ka na dependent sa hospital mo or kung saan galing. The thing is, kapag unlimited siya, yun ang medyo madaming proseso. Talagang
may appearance ka sa kanilang slander behorde o yung officer doon sa mga tao na naglilista ng mga foreigner kada city na pupuntahan mo. Yun nga, medyo madugo pagka ganun. Kunwari hindi ka pa pasado na, hindi ka pa anerkanto o lisensyado dito sa Germany, tapos gusto mo na lumipat, pwede din naman. Kaso katulad nun, hindi pa din matatag yung visa mo noon kasi hindi ka pa lisensyado. Para siyang parang hindi pa unlimited yung contract mo, magiging contract mo. Usually 2 years lang din yun. May mga ilan na hindi pa, parang alanganin na silang kumuha kasi pag-aaralin ka pa nila and all. So yun, para sa akin lang naman to. At saka doon sa mga experiences ng mga kasamahan ko, mas maganda pa din na tapusin mo muna yung B2 mo at saka yung mag-anerkan ka muna dito, saka ka lumipat, saka mo isipin na may better, ganyan and all. Hindi, parang ang doon, establish mo muna yung sarili mo kung nasan ka ngayon, establish mo muna yung career mo doon, and then eventually lahat naman tayo nagsasawa talaga eh. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw yung makakaramdam noon. 2 years, mararamdaman naman na parang kailangan ko ng lumipat, kailangan ko ng environment, which is okay lang yun. Wag mong siyang wag mo siyang isipin na parang binabaliwala mo yung effort ng opisina o mga nagpaaral sa atin. Hindi yun. The thing is, kahit sila din naman kasi may mga career moves silang ginagawa. Why don't we can do that also? So, kung tingin mo, mas may makikitain kang mas malaki sa iba, why not, diba? Yun yung gagawin natin. Sana. Sana. Well, diba, parang pagdadasal naman din natin na kahit pa paano yung lilipatan natin is much better sa aalisan natin. Grabe, diba? Nakasama ko kayo sa lahat ng mga journey ko. And, yun, malay mo, sasama ko pa rin kayo syempre pagdating natin doon, pagpunta and all. Ano ba? Yung third sa listahan, diba? Una natin is visa, pangalawa yung contract, second is yung bahay, syempre. May mga opisina naman na, or kahit opisina, mga hospital sa iba't ibang city, nag-offer sila ng tutulungan kanila na kumuha ng parang bono or ng apartment. Yan, tutulungan ka na lang kumuha ng apartment na matutuluyan mo pansamantala o kaya naman permanente. Yun yung in-offer na kasi super hirap na ba din talagang kumuha ng apartment dito. Kailangan ang daming papel. Yun yung mga minsan kinakainisan ko. Ang daming papel, ang daming dapat ipalista. Ang ganda guys. Muna tayo, commercial muna tayo. May mga agencies na nag-offer sila ng mga bahay sa mga empleyado na makukuha nila. O kaya naman tutulungan nila na kumuha ng bahay sa city na pupuntahan nila. Tapos, yun, ipapakilala ka nila sa employer. Yun, ganun. Sa ngayon, hindi pa ako nagpapaalam sa employer ko dito na alis na ako. Pero, sa dami ng mga nangyari, bagay-bagay, parang gusto ko din naman din talagang umalis na or lumipat na. Kasi, parang yung may mga gusto ka mangyari nung mga nakaraang taon na hindi na tutupad, at saka may mga bagay na hindi mo nagugustuhan na nangyayari accidentally, hindi naman nila gusto din yun, pero I will not be specific about it. Pero sabi ko nga, grateful ako sa kanila, pero dapat na tayong tignan din natin yung mga other opportunities na pwede nating makuha or maranasan sa ibang opisina. Well, dapat timbangin mo din talaga kung yung lilipatan mo ay tunay naman din at sadya at tunay din naman na mas mataas yung sahod mo kaysa sa aalisan mo. Kasi kaya nga tayo lilipat ng trabaho
para din naman sa better opportunity. Oh yes. So, better opportunity meaning, mas malaking sahod, di ba? Ikayo, kung meron pa kayong mga pwedeng idagdag sa listahan natin ng mga dapat nating tandaan sa bago lumipat ng trabaho. At saka, bakit nga ba tayo lilipat ng trabaho? Ikaw, nag-iisip ka na rin ba? Comment mo naman yan sa comment section down below, di ba? Nag-iisip pa ako. Wait lang, nag-iisip pa ako. Lahat din naman ng pag-alis ay mahirap. Ibig sabihin, ilang months din ako nagtrabaho dito in total bago ako umalis. All in all, 8 months din akong nagtrabaho dito sa Stuttgart. Pero parang 6 months or 7 months, doon ako nakapag-isip na parang may kailangan pa akong gawin or may iba pa akong gusto ma-experience. Isa din yan sa mga naisip ko kung bakit gusto ko lumipat. Although guys, alam nyo yun, grateful pa din ako dito sa Stuttgart kasi sobrang dami kong lugar na napuntahan. Parang every 2 weeks, sinusulit ko yung 58 euro ticket ko. Sulit na sulit siya guys. Tipong every 2 weeks kasi nagwo-walking vlog tayo. Speaking of walking vlog. So speaking of walking, ang vlog na ito ay brought to us by our other vlog which is the 4K City Walker. So guys, please check out our other channel. It's a walking vlog only na kung gusto nyo makita kung ano yung mga makikita sa isang city by walking, ilalagay ko yung link sa comment section and sa description. Sa way din also na makita ng parents ko, actually nila mama, nila papa, yung mga pinapuntahan kong lugar dito. And also, naisip ko din na it's a dream na madala ko sila dito para pumasyal din sila dito. Sana matupad one of these days. Pagka may budget na tayo, makakapunta sila dito. Iyon yung ating isa sa mga goal. Importante may goal tayo. Alam nyo, kapag maalis ako ng isang lugar, ng isang trabaho, lagi kong naiisip yung picture na papakita ko sa inyo. Yan. Yung Ferrari na nakalagay lang siya sa garahe. Tapos, hindi siya inaalagaan, hindi siya, or in short, pinabaliwala siya. Yung alam mo yun, yung ibang tao, alagang-alaga yung mga Ferrari nila, yung mga sasakyan nila. Pero, moral lesson, parang go to a place where you are valued. Kasi kahit gaano ka kamahal, presyo-wise, kung wala ka sa tamang lugar, you will not be valued as good as the other person. Ganda dito. Kayo ba, nasa Pilipinas kayo, bago kayo mag-apply dito sa Germany, paano nyo ba sinabi sa mga boss ninyo sa Pinas na laalis na kayo, na pupunta na kayo ng Germany, na mag-aaral kayo ng German language, tapos iwanan nyo na sila? Paano ba yung naging proseso nyo nun? Or kung nandito ka sa Germany tapos lumipat kayo, katulad namin, anong naging experiences nyo? Ako nung last nung panahon na ang employer ko, they kinda know na rin din siguro kasi 4 na lang kami natira noon sa hospital na yon, sa rehabilitation. Tapos, ang dami na rin umaalis. And then, pinapalamdam ko na lang din sa kanila. Kasi kapag nagtatanong sila, parang, ikaw ba, mag-stay ka ba dito and all. So sabi ko na may plano akong umalis, pero hindi ko alam kung kailan. So may idea na sila. And then, tanggap naman nila yon kasi nga, boring din kasi doon sa lugar namin, di ba? Pero ewan ko lang dito ngayon, kung ano magiging reaction nila kapag nagpaalam ako. Kasi hindi pa ako nagpapaalam sa mga oras na to. Feeling ko pwede na rin magpaalam dito sa bago kong opisina kasi nga, konti na lang din yung pasyente namin. Which is parang right timing kahit pa paano. Parang decision ko yun na dapat kong panindigan. Looking forward sa magiging journey natin sa Berlin. Sasama ko kayo, huwag kayo mag-alala. Kayo yung naging kasama ko sa lahat ng mga journey natin dito sa Germany. Share ko sa inyo yung proseso ng pag-alis ko dito, yung proseso ko na punta doon sa Berlin, ano yung mga naranasan ko,
ano yung mga tips na pwede kong ibigay ulit sa inyo para maging mas smoother yung experiences nyo paglipat at yun, pag navigate ng mga bagay-bagay dito. Wala pa akong bahay. Wala pa akong bahay sa mga oras na to, kaya wala pa akong ma-share. Pero share ko sa inyo yung, yung mga naging proseso namin. Sa mga oras na to, natanggap ko na yung contract ko, pero hindi ko pa nababalik sa kanila, baka bukas pa. Kasi pipirmahan ko pa lang din yun. Yun lang. Guys, thank you guys sa pagsama sa akin. Uwi na rin ako in a few minutes kasi gagabi na. Maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo, panonood ng mga vlogs natin and all. Kung di pa kayo subscriber, please subscribe to our YouTube channel, Random Eco Vlog. This has been Jericho. Thank you sa pagsubaybay sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Eco Vlog. Tulad ng lagi ko sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Eco, and remember, stay cute. Bye! Tignan natin. Mas maganda eh.